Napakaputi, makinis at malambot na siopaw dough, napakasarap na asado feeling, at syempre pati po yung sauce gagawin natin para po kumpleto yung inyong siopaw recipe. Isa ito sa paborito ko kaya naman po ibabahagi ko na sa inyo, naway maging daan pa para gawin nyo pong pangnegosyo. Para po sa ating asado filling, dito po pwede naman kayong gumamit ng giniling, pero ngayon magpapalambot po ako nitong karne. Then once ito po ay malambot na, hihimayin ko na lang po ito ng maliliit. At sa isang kawali, maglagay lang po tayo ng kaunting mantika, igisa lang po yung bawang at sibuyas. Then, ilagay po yung hinimay nating karne at medyo gisahin rin po natin ito. Dahil luto naman na po itong ating karne, hindi na po tayo magtatagal pa sa pagluluto nito. Inurasan ko nga po pala itong ating buong asado filling recipe. Inabot lang po ako ng 10 minutes. Nilagay na rin po natin yung dahon ng laurel at huwag niyo pong kalimutang maglagay ng star anise dahil isa po iyan sa magbibigay po ng authentic na lasa dito po sa ating asado. Naglagay rin po tayo ng asin, paminta at brown sugar. Then maglalagay na rin po tayo ng toyo at kaunting tubig. Ang buong listahan po ng ating sangkap ay nasa screen nyo na nang sa ganon madali nyo pong makita at pwede nyo rin pong ma-screenshot. Mula umpisa hanggang ito po ay maluto, naka-medium heat po tayo. Then takpan po muna natin ito at hayaan natin kumulo ng 2 minuto. After nyan, maglalagay naman po tayo ng slurry. Ang slurry po ay composed lang naman po ng kaunting cornstarch na tinunaw po natin sa tubig. Takpan at hayaan pa po natin itong maluto ng 2 minuto hanggang sa tuluyan pong kumapit lahat ng mga pampalasa natin sa ating karne at ready na po itong ating asado filling. Kapag niluluto nyo na po ito, maaamoy nyo na kung gaano ito kabango. Sa ating asado pa lang, matatakam na po kayo. Ngayon naman po, gawin na natin yung ating napakaputi at malambot na siopaw dough. Pagsasama-samahin lang naman po natin lahat po ng ating mga sangkap. At para nga po hindi tayo matagalan sa pagpapaalsa, bukod po sa yeast, gagamit rin po tayo rito ng baking powder. Gagamit rin po tayo rito ng shortening, nabibili po ito sa mga palengke at online stores. At gagamit rin po tayo rito ng kaunting suka, para po mas ma-achieve natin yung maputing kulay po talaga ng ating siopaw at tinutulungan rin po nito yung ating mga pampaalsa. Ilagay na rin po natin yung ating tansong, pero ano nga ba yung tansong? Well, yung kanina pong nilagay natin na harina, bumawas lang po ako doon ng 1/2 tablespoon nito. Nilagay ko po sa kawali at nilagyan ko lang po ng kaunting tubig. Haluin lang po mabuti, then isalang po natin sa napakahinang lakas ng apoy hanggang sa ito po ay magtiken at halos maging paste. Tandaan nyo lang po na bago nyo po ito ilalagay doon po sa gagawin nyong dough, dapat po ay talagang malamig na ito, kaya po gawin nyo po ito ahead of time. Pwede nyo po itong masahin ng nasa 15 minutes or hanggang sa ito po ay kuminis, pero ngayon gagamit po ako ng mixer. Nasa number 2 lang po ito at imimix ko lang po ng 5 minutes. Yung tansong po, napakalaki ng maitutulong sa atin para maging malambot naman po yung ating siopaw. Then, hatiin sa laki na gusto natin. Dito po, nasa 58 grams bawat isa. Kaya po dito sa ating buong recipe ng ating siopaw dough, 16 pieces yung aking magagawa. Tinakloban ko lang po ito ng plastic habang nagpapalaman po ako. Then sa pagpapalaman, napakasimple lang. Ipa-flatten lang po natin ito. Mas nipisan nyo lang po yung nasa pinakagilid para mas madali po itong maisara. Pero don't worry dahil nga po malambot itong ating dough. Hindi po kayo mahihirapan sa pagsasara nito.
At pagpasensyahan nyo na po, hindi ako ganun kagaling magbalot ng siopaw. Depende na po ito sa inyo. Kung mas magaling pa po kayo, mas maganda pa pong tingnan yung inyong siopaw. Pero napaka-importante naman po yung pinakalasa. Sa akin, basta mabalot ko lang po ito. Then yung makinis na parte o yung nasa may pinakailalim po, yung gagawin ko pong pinakaibabaw. Nilapit ko na po ito para mas madali nyo pong makita yung napakasimple ko pong pagpapalaman. Yung ating asado filling, hinati ko nga lang din po pala sa 16 pieces. At sa itlog na maalat naman po, bawat isa hinati ko lang po ito sa 4. Kung gagawin nyo po itong pangnegosyo, nakadepende na po sa inyo yung laki at yung dami po ng ating pinakapalaman. 2 ounce na cupcake liner po yung gamit ko rito. Pwede rin po kayong mag-cut ng wax paper or kung talagang wala at gagawa na kayo ng siopaw, pwede na po yung bond paper. Katulad nga po nung sinabi ko sa inyo kanina, dahil ginamitan po natin ito ng baking powder, hindi na po natin pa ito kailangan pang paalasahin ng napakatagal. I-rest lang po natin ng 30 minutes. Then magpakulo na po tayo ng tubig sa ating steamer. Dapat po kulong-kulo na yung tubig bago po natin lulutuin yung ating siopaw sa high heat. Yung ganito kalaking siopaw, lutuin lang po natin ng 12 minutes. Then patayin na po yung apoy sa ating kalan. Pero huwag po muna nating hanguin. Hayaan lang po muna natin doon ng 5 minutes pa bago po natin hanguin ito po ang ating mga siopaw. Para naman po sa ating siopaw sauce, napakadali lang din po. Sa isang kaserola, pagsasama-samahin lang po lahat ng ating mga sangkap. I-mix lang mabuti, din nasalang po natin sa ating kalan na ang lakas ng apoy ay medium heat hanggang sa ito po ay kumulo. At once sa ito po ay kumukulo na, hayaan pa po natin ng 2 minutes pa para maluto ng gusto yung cornstarch at tatagal po itong ating sauce ng 2 to 3 days. And tcharan! Heto na po yung ating napakaputi. Napakalambot rin po at talaga naman pong napakasarap na siopaw asado. Sana po masubukan nyo itong ating siopaw recipe. Ginawa ko po talagang napakadetalyado ng madali nyo pong masundan. Kahit hindi pa po kayo nagluluto o first time nyo lang po itong lulutuin, siguradong hindi po kayo papalpak. Once nasundin nyo lang po yung ating mga sangkap, ganun na rin po yung ibinigay ko sa inyong mga proseso. Sa totoo lang po yung ating siopaw kahit wala pong sauce, napakasarap na. Pero syempre, mas sanay naman po talaga tayong kainin ito ng may sauce, kaya ipinakita ko na rin po sa inyo yung recipe. Sana po makatulong po ito sa inyo, lalo na po doon sa mga nagme-message sa akin na kapag gumagawa raw po sila ng siopaw, maganda raw po yung pagkakaalsa, pero once nahahanguin na nila, umiimpis raw po ito. Sundan nyo lang po talaga lahat ng ating mga sangkap, ganun na rin po yung ibinigay kong proseso, siguradong perfecto yung inyong siopaw asado.